Para po sa devotion natin patungkol sa Jesus the Messiah. Isa pong titulo ng ating Panginoon Jesucristo, yung tinatawag nating Christ. He is the Messiah. Now, yung Jesus po, yun po yung pangalan niya, at yung Christ po, hindi po yun yung apelido niya. Okay? Kasi maraming mga Kristiyano, pati ako nung bata ako, akala ko apelido niya yun, Jesus Christ. Yun po ay title niya, titulo niya. Ibig sabihin, He is the Messiah, the Anointed One, the Anointed King, the Anointed Savior. Yung tagapagligtas na itinakda ng Diyos. Now, dito po sa devotion natin, pwede niyo pong balikan, no? Ito po yung mga puntos natin sa devotion natin na ito. Pero, gusto ko lang pong emphasize, bakit ako convinced sa pananampalataya ko? Bakit convinced ako na si Jesus, He is the Savior, at wala nang iba pa? Bakit He is our Lord, He is our Messiah? At tama yung ating pananampalataya. Ang dami-daming relihiyon sa mundo. Bakit si Kristo yung totoo? Alam niyo po, isang pinakamatibay na dahilan kung bakit ako Kristiyano, bakit ako nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay yung pagkakasulat ng Biblia. Kasi yung Biblia po, pag tinignan nyo, from Genesis to Revelation, consistent yan, isang storya lang. Even though they were written by 40 different authors, around 40, and they were written, yung mga books na yon, they were written in different time frames. Mga prophets na nagsulat ng Biblia living in different time period, different situations and environment. Magkakaiba sila, hindi nga sila magkakakilala eh. Pero nung nagsulat sila, they're just talking about one person. And that is the person of the Lord Jesus Christ, the Messiah. So, kaya po ako matibay ang paninindigan ko na si Jesus yung totoo. Dito po sa devotion natin na to, shinare ko yung Isaiah chapter 53. Ayan, tapos nag-share ako ng video na to, no? Itong video na to, ito ay patungkol sa isang Kristiyanong mga Hudyo. Isang Kristiyanong Hudyo, Jewish, na nagsishare ng gospel sa kapwa niya Hudyo. Yung mga Jewish kasi, meron silang Old Testament, yung Tanakh. Pero hindi sila naniniwala sa New Testament kay Jesus. Old Testament lang. Kaya yung strategy nila dito ng pag-share ng gospel, ginagamit nila yung Old Testament para ituro si Kristo. Bakit? Kasi yung buong Old Testament, tumutukoy yan kay Jesus. So, magbigay lang tayo ng example, no? Itong Isaiah chapter 53. Pag binasa niyo po ito, dinidescribe po nito yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Halimbawa po niyan, sabi rito sa verse 6, "We all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Yung laptop ko po kasi nagsasalita ng oras. Sabi niya, it's 1 o'clock. So, it's 1 a.m. na. Marami po akong ginawa today. Galing po ako sa Manila. Tapos, minute ko yung kaibigan ko, si Brother Alvin. No? Kumain ako sa restaurant nila. Opening nung restaurant nila. Anyway, so kakarating ko lang rin. Going back, dito po sabi rito, "The Lord has laid on him the iniquity of us all." And then sabi dito, "But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities." Parang New Testament pero Old Testament siya. Dinidescribe niya yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito, yun yung strategy nila na mag-share ng gospel sa mga Hudyo. Binabasa nila yung Old Testament. Now, si Jesus Christ po mismo, pag nag-interpret siya, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Punta tayo sa Luke chapter 24 verse 27 tsaka 44. So sabi po ni Jesus Christ dito, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." So magmula kay Moses, Genesis po yun, mga sinulat ni Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Simula doon sa pinakaunang bahagi ng Biblia. Sabi dito, at sa mga propeta hanggang doon sa dulo ng Biblia, kaila Malakay, Zechariah, Malakay, ay ipaniliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ibig sabihin, yung sa Old Testament na sinasabi ni Jesus Christ, ano man lahat to? Simula hanggang huli, patungkol yan sa akin. Verse 44, sabi niya, then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So ito po yung tatlong division ng Tanakh. Yung law of Moses, prophets, and the Psalms. So sabi ni Jesus Christ, lahat ito natupad sa akin. That everything written about me must be fulfilled. So kaya po ako nananampalataya na totoo si Jesus at walang kaduda-duda na si Jesus yung totoo. Of all the religions of the world, of all the religious leaders, sama mo na yung mga Diyos-Diyosa ng mga Hindu, no? Diyos-Diyosa ng mga iba't ibang mga religion, alam mo talaga na si Jesus yung totoo. Now, kung si Jesus yung totoo at wala na iba pa, the question now is this: paano mo paglilingkuran ng Panginoon? Dito po sa devotion natin na ito, meron akong binigay na illustration. Sabi ko rito sa isang puntos na ito, aspire to become a radical disciple of King Jesus. Kung yung ibang mga tao nga, nagsusuot ng dinamita, pinapasabog yung sarili, alang-alang doon sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Hindi pa totoong Diyos yun. Hindi pa tunay yun. Peki pa yun. Pero ganun sila karadikal sa pagsunod. How much more sa atin na nananampalataya na si Jesus ang totoo? Anong dapat natin gawin? How should we serve the Lord Jesus Christ? So, isa po sa application natin dito, in the same way. Let's aspire to become a radical disciple of King Jesus. Ibigay natin ang buong-buo yung sarili natin sa Kanya. Paglingkuran natin siya. At gawin natin yung mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit buwis buhay pa yan, go for it. Kasi alam mo na si Jesus ang totoo. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. I hope may natutunan po kayo sa devotion natin na ito. At magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.